Tama rin yung sabi ng Ama, eh. Tayo ang templo ng Diyos at kailangan nating magpakatuwid. Gagawa pa lang tayo ng mali, ano na at agad tayo, "Ama, huwag mo naman akong subukin sa ganitong pamamaraan." Ganoon. Lalo na kayong mga kabataan, kayo ang pag-asa, nasa inyo. Kailangan lahat ay matutunan ninyo. Pero ang Ama, ang gusto niya, matuto kayo ng pang-espirituwal na mga gawain sa kanya nang gagaling. Hindi sa pamamagitan ng Bible. Matutunan nyo kung paano tumanggap ng mensahe. Ang pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng malinis sa kaisipan at puso. Kailangang totoo yung ginagawa nyo sa isip nyo na andito ako, Ama, sumasamba ako sa iyo, binibigay ko at binubuksan ko ang sarili ko sa iyo, at sana'y maramdaman ko kung sino ka at kung sino ako. Pakilala mo sarili mo sa Kanya dahil kinikilala tayo ng Ama. Lahat tayo na sumasamba sa Kanya sa Espiritu. Walang nakakaalam kung hindi ang tumatanggap yung pangalan na binibigay sa atin sa espiritual. Kung tayo may pangalan pang lupa, may pangalan tayong pang espiritual. Pero bihirang-bihira ang binibigyan ng Ama. Bihirang-bihira binibigyan ng Ama ng pangalan sa espiritual. Ngayon nangyayari, may mga bigay ng mga mga kahit pangalan pang lupa. Marami na ngayon nangyayari yon. Ako nga, hindi ko nga alam na may pala mga pangalang binibigay ng Ama ay pang-espiritual. Kaya tinuruan niya ako sa pamamagitan ng, alimbawa katulad noong mga apo ko. Nagtanong ako sa Ama, bakit puro dyan? Puro dyan yung tatlo kong apo, sunod-sunod. Tapos ngayon ang sabi sa akin ng Ama, noong unang panahon, kapag nag-anak ka ng isang lalaki, at tinawag mo siya sa ganoong pangalan, diba, John the first, the second, ganoon, sunod-sunod yung parehong dyan ng pangalan. Noon ko lang naunawaan na ganoon. Kailangan kasing matanggap natin na yung mga lihim ng Diyos. Yung mga lihim ng Diyos, pag natuklasan nyo, mahirap man, pero ang sarap pa sa pakiramdam na matutuklasan mong ganoon. Maraming pinakita sa akin ng Ama sa pamamagitan ng langit, reflection ganyan, kung may reflection ganyan yung mga salita. Meron akong natatandaan, meron akong nalilimutan. Pero may oras na pag yung halimbawa nagtitipon tayo, biglang-bigla bumabalik yung sa isip ko. Yun pala, ganoon. Bakit tayo hindi makakahatol? Isa lang katakutan natin. Huwag mong hatulan ng yung kapwa dahil parang ikaw ang humatol sa sarili mo. Ganoon yun. Pag nakikita mong mali ang isang kapatid, kaawaan mo siya, hindi pwedeng hatulan mo siya. Kasi pag humahatol ka daw sa iyong kapatid, hinahatulan mo ang sarili mo. Kasi hindi tayo lahat nakakaalam kung saan tayo patungo. Ang paniniwala natin, kumbaga sa sa palaran lang. Pero tingnan mo, malakas ang paniniwala ng mga iglesia na pero kay Kristo siya. Sila sa kay Kristo naniniwala. Pero hindi sila naniniwala ng panahon ng unang panahon. Itong huling panahon, hindi nila inaano yan, payag. Hindi. Kay Kristo lang sila naniniwala. Tayo, tinanggap natin simula hanggang wakas. Pero hindi pa wakas. Alam niyo yung nangyayari ngayon? Nasabi na yan ng Ama noon ng 1984. Sinabi lahat ng Ama na mangyayari ang lahat ng yan. Kaya parang ano na lang sa akin, parang balik-aral na lang na, ayan, nangyayari na yung mga sinasabi mo noon. Pero, yung pala mga sinasabi ko noon, hindi agad yan nangyayari. Kasi iba ang oras ng tao sa oras ng Diyos. Sa atin, bumibili tayo ng tikada, sa kanya minuto pa lang. Kaya, yung halimbawa sinabi niya ngayon, katulad niya, sinabi ng Ama, ng itumba niya, tumba ko ang isang malaking puno, at sa pamamagitan ng punong ito, ay may sisibol na panibagong pag-asa ng bayan. Iyon, hindi na maniwala doon dahil noong si Marcos sa itumba, hindi niya pinatay. Totoong hindi namatay agad si Marcos. Hindi ko alam na kung ngayon ay buhay pa.
Pero, yung eto na nga, bumalik na nga. Yung panibagong Marcos. Oh. Pero doon nga raw sa ugat ng puno, doon. Nung si Joseph ay manalo, ano sabi sa akin ng ama noon? Kung sino ang hinahamak at inaapi ng ano, ng mga tao, yun ang papanalunin niya. Pinapanalo nila sa Joseph. Pero tingmo, pinagtulong-tulungan pa rin siyang ibaba. Ganun lang eh. Pag alam ng kailangan naging matatag si Joseph, hindi siya gumawa ng mali. May nagawa rin siyang mali. Pero halos ang Kristo natin, si Jose Rizal ang una. Pero si Marcos Senior, totoong wala siyang ginawang mali. Ang pagkakamali niya nga laang, yung binigay na yaman sa kanya, hindi niya yung kinurakot. Yung yamang yon binigay sa kanya ng mga dating kalaban ng gobyerno. Tingnan mo ngayon, nangyayari ngayon. Para ring hinakatulan ng gusto ng mga Marcos. Mismo pamangkin ko pa, sinabi niya talaga na siya hindi pwedeng bumoto kay Marcos. Nagkakamali daw kami. Sabi ko, hindi. Sa pulmula. Alam ng ama ang mangyayari sa ating, paano hindi mo siya paniniwalaan. Kasi ako, nang maniwala ako sa ama, hindi ako naghintay na may makita ako. Pero nang makita kong unang ama na sinalubong niya ako, nakarob siya ng puti, binigyan niya ako ng pangalan. Yun nga yung bigyan ako ng pangalan Teresa sa pamamagitan ni Brother Mateo ng Songse. Pero ang nagbasbas sa akin sa noo, si Sister Walhati, yung supremo ng unang ministeryo, itong ministeryong to. Sister Walhati na sa San Agustin, diyan sa papuntang silang San Agustin, nag-mission sila doon, pumunta kami. Doon niya ako binigyan ng pangalan. Pag gano-gano. Una sa akin si Pilipos eh. Si Pilipos, si Pe, si Sister Marta. Kung tutusin, ako yung pahuli yung binigyan ng ama ng pangalan. Kami dalawa ni Crisanto. Kaya lahat ng bagay na nakikita natin, lilimiin natin. Lahat ng bagay na tinatahak nyo, alamin nyo kung tama ang landas sa inyong tinatahak. Kapag nakita nyo may mali, huwag nyo natulan. Ano nyo sa sarili mo, ama, huwag mo naman akong biruin. Nakagano sa amin. Para bang pausap mo siya talaga lagi. Ama, huwag mo naman akong biruin. Anong ganyan. Alam ko naman ito, pagsubok mo lang. Ayun, sandali lang nawawala. Pag nasa isip mo, laging siya, hindi ka niya pababayaan. Pero pag nanatili sa atin na yung aliw, yung pita ng laman, yung pagkakampi-kampi, bawal sa ama yun, pagkakampi-kampi. Ang kailangan tayo, lumagay talaga tayo sa matuwid. Alamin natin kung meron tayong nasasagasaan, alamin natin kung meron tayong nasasaktan, kasi hindi lahat ng kasangkapan matuwid. Tandaan nyo, lahat tayo nag-aaral lang sa ama. Pinag-aaralan, tinuturuan niya tayo kung ang nananatili sa atin ng pagiging tao natin, wala tayong matutunan. Ang ama ang sundin natin kung kailangan natin magtiis ng hirap at sakit. Makikita nyo kung saan kayo patungo. Na rin kami dyan ni Pilipos. Sabi ko, Pilipos, unahan kung tutusin, sabi niya nga, hindi niya matanggap na ganito, ganoon. Yun ay magkakasama kami noon sa tindahan ni Ining. Nagtayo ng tindahan min sa Pala-Pala. Pero alam ko na walang kakahinat na yung tindahan yun. Ayokong baliin yung gusto nila. Kami ni Pilipos. Sabi ko, kasi ang katuwiran ko, kasi hindi material ang kailangan ng ama. Kailangan natin ng ama yung pagsunod. Pagsunod ang kailangan, hindi material. Kapag tayo inahinan ng material sa harapan natin, alam mong sinusubok tayo. Hanggang ngayon, sinasabi ko sa mga anak ko yan, bakit ka pinauunlad? Para matuto kong magbigay. Bakit binibigyan ng biyaya? Para matutunan nyo kung paano ang tunay ko nakahulugan ng pagbibigay. Hindi pwedeng nagbigay ka ng hindi ko sa loob, kundi yung
Mapipilitan lang. Hindi pwede yun. Kahit iisang kusing bibigay mo at totoo sa loob mo, mahalaga yun sa Diyos. Magbibigay ka nga ng isang damakmak na pera, at pakitang tao lang, walang kahulugan yun. Walang ano sa Diyos yun. Kaya matutunan nyo mga bagong trainee na magmahalan kayo. Yung kaya ng isa, halimbawa kayo nag-uusap-usap kayo, yung ibibigay doon sa isa, pwede mong i-share doon sa isa. Ganon. Ngayon, pag nakikita nyo na isa nagkakamali, pwede nyo pagtulong-tulungan paliwanagan ng maganda. Kayo-kayo mag-akap-akap. Kayo-kayo mag-uunawaan. Kung may nagawa naman kayong mali, ang daling nyo ng tawad sa Ama, ang daling magpatawad ng Ama. Basta lagi nyo lang iisipin eh. Kasi pag nakita ng Ama talagang sincere kayo, nakita nyo, hindi lang sa akin pakikita yun na totoo siya. Siya totoong mayroong Diyos. Pakikita rin sa inyo. Naranasan ko yung kamay ko eh. Alam niyo na magpakita sa akin, naandun ako sa kauna ng santuario, yung bahay na Ezekiel, ng santuario eh. Nakaganyan ako sa may poso. Umuulan, umiinit. Noon, pinakita na umuulan, umiinit. Ang rainbow, umiinom. Tapat kong ganyan. Umiinom talaga, umuulan, umiinit. Mahapon na yon. Pero yung rainbow talaga makikita mo umiinom na ganyan. Yun ang sign. Ang rainbow ang sign ng paghukom. Matagal na kayo nakakakita ng rainbow. Yun na yung sign na naghuhukom na siya. O panahon na ngayon na nakita nyo ako. Si Ama, kumbaga sa isang direktor, si Ama rin ang artista. Sasabihin ko na sa inyo, totoo. Halimbawa, 1,500 kayo. Pwede kayong pakilusin ng Ama, ha? Pwede kayong pakilusin ng Ama upang makita kung sino ang totoo. Pakikilusin kayo ng lahat ng Ama. Kasi siya nga ang director din eh. Siya ang writer eh, kung paano gagawin sa ating tao eh. Matira ang matibay sa atin. Kayo pagbabangga-banggain. Kung kayo ba bahagi ng katawan, ang buong katawan ba ay nagsasakitan? Hindi, di ba? Nagtutulungan ang buong katawan. May kanya-kanya tayong tungkulin. Iba ang tungkulin ng paa, ng kamay, ng dila, ng isip. Ganoon din ang tao, may iba-ibang tungkulin tayo. Pero kung kayo ay kapanalig ng sa Diyos, makikita nyo na sakripisyo talaga. Wala pang umuunlad sa Ama. Ngayon pa lang ito patotoo ng Ama sa amin. Na hindi niya rin mapaniwalaan na hanggang ngayon hindi pa ako naniniwala na kami nakaranas ng mangupahan na hindi kami makaupa. Namumura kami ng mga inuupahan namin. Iiyak ka na lang. Wala ka na kasing magagawa. Nagpatapon-tapon kami. Naranasan namin paglait ng tao. Oh. Pero, may kasalanan din kami. Kumbaga kami, nasusubok sila ng Diyos dahil sa amin. Kasalanan din namin dahil mangupahan kayo, hindi naman kayo marunong magbayad. O, yung salitang yon, uunawain mo na lang. Iiyak mo lang kung di mo kayang tanggapin. Narinig mo pa. Nasabi ko. Gano'n. Iiyak mo na lang. Kasi, hindi nila alam na nasusubok sila, gawa mo. Isipin mo yun. Huwag mong yung dinanas mo yan, dinanas ko lahat yan. Huwag mong anuhin ako, bakit ako, totoo ko sa Ama. Pero, ganito pa rin ang inaawat ko. Kasi si Jesus, hindi nagreklamo kahit ano yan. Hanggang sa pinako sa krus yan, iisa lang sinabi niya, Ama ko, bakit huli na yun, bakit mo pa rin ako pinabayaan? Sumupod siya, pero kasi iisa nga siya, sila yung dalawa eh, espiritu at ang katawan eh. Yun ang hindi maunawan ng tao, kailangan talinghaga talaga yung nasa Bible. Hindi basta binasa niyo yan, yun na yun, hindi. Mahiwaga yung Biblia.
Kaya yan ay pinakasara ng Ama, patapos yung basahin, isarahan nyo na, huwag nyo nang paulit-ulitin pa. Dahil marami nang na-revise dyan sa mga librong yan. Pero kung makakatakbo tayo ng gintong aklat na yung sinauna pa, na andon lahat, may kasama yung mga Latin, may kasama mga iba-ibang salita. O tulad ng tayo ay isa, mananampalataya tayo ng Diyos, mananampalataya na tayo ni Jesus. Si Kristo ay nagtiyaga sa atin para ipakita kung ano ang tunay na gawa ni Jesus. Yun ang dapat nating sundan. Maging mabait na anak, o maging mabait na tao sa kanyang kapwa. At kung mayroon man na nakikita kayong mali, pagmikit lang kayo, manalangin kayo sa Ama. Lahat yan, mawala. Mananatili sa inyo yung totoong pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay matiyaga, magandang loob, nagpagtiis, hindi naghahangad, hindi maramot at hindi sakit. Yun ang pag-ibig. Isipin mo na lang yung kaulugan ng pag-ibig. Yung magandang loob, mapagtiis, hindi maramot, hindi sakit, mapagparaya. Yun ang tunay na pag-ibig. Hindi ka makikihalo sa gulo, o hindi ka magmamalaki o magmamapuri. Yung iba kasi, yung nakikita niya na merong mga, wag naman mga magagalit. Yung binibigay ko lang na halimbawa na nagagamit ng Ama, hindi niyo ba napupunan na merong mapagmalaki? Merong pinanghawakan niya na siya hindi. Paawaan niyo siya. Hindi niya nalalaman ang kanyang ginagawa. Kasi, kaya siya binigyan ng magandang pagkasangkapan ng Ama dahil kailangan na matutunan natin talaga kung ano ang matuwid. Ako hanggang ngayon, gusto ko nang mamatay pero ayaw pa akong biyaan ng Ama na mamatay. Pag hinihingi ko, yung hirap na hirap ako sa karamdaman ko, hinihingi ko na sa Ama talaga. May nagbubuwis ng buhay para sa akin. Talagang may nagbubuwis ng buhay para sa akin dahil alam ng Ama, hindi man ako makalakad, hindi man ako, may oras na kailangang gamitin ang tinig ko para makapagpaliwanag ng mga bagay-bagay. Marami akong nagawa sa pamamagitan na yung mga saksi ni Jehovah. Mga saksi ni Jehovah, noong hindi ako nakakapagsimba, pinupuntahan ako niyan, linggo-linggo, wala pa kami sa Ama noon. Wala pa kami sa Ama. Alam mo bang dumating yung pagkakataon na pinuntahan ako, pati yung magkakapatid, pati Jehovah, tagarian lang yun sa Dasmariñas, sa Biga, yung mga saksi ni Jehovah. Binigyan nila ako hiningan niya ako ng 35 pesos para doon sa gumising at bantayan. Ngayon, tinanggap ko, ay kung pwede raw silang magpayag, oo sige, magpayag kayo. Pero habang nagpapayag sila, hindi ko alam na yung gumising, na ganyan ko na ganyan. Parang kung ganyan, ganyan pa rin ako ng ganyan. Eh hindi ko naman alam na, kita naman nila na hindi ko binasa yon habang nagpapayag sila. Tapos ngayon, nung sabi ko, o sige, tapos na kayo magpahayag at yan itanggap ko dahil nauunawaan ko ang ukol sa Diyos. Ang liwanag niya, kung saan siya nagbuhat at kung saan siya patungo. Alam mo, ako naman magpapahayag sa inyo ng aking paniniwala at pananampalataya. Sinabi ko sa kanila, kami may sariling relihiyon. Ang relihiyon natin, iisa ang Diyos natin. Pero ayaw nilang maniwala dahil ang Diyos lang nila si Jehovah. Ito, pinaliwanag ko sa kanya ang JHUS. Hindi sila nakubo. Tapos hanggang sa magpaliwanag ako ng mga paliwanag ng maraming, hindi ko alam kung paano nangyari. Pala, after 3 days, yung mga ipinaliwanag ko sa kanilang yun, yung pala, alam nilang na ando sa hawak ko, yung ginaganyan ko, doon pala lahat. Kaya sila napatunganga na yung mga sinasabi ko, andun lahat
binigay nila sa akin gumising at bantayan. Tapos, noong 3 araw, pagod na pagod ako, galing ako sa paglalaba, tumihaya akong ganyan. Nakita ko yung, hindi ko pa pala ako nabubuksan tong itong binigay sa akin noong mga Jehovah. Kasi ako pag binibigyan ng mga ganong ukol sa Diyos, tabi ako ng tabi. Itinaas ko si Babo ng aparador namin para huwag malikot ng mga bata. Kasi noong bago pa ako maliit pa mga anak ko, hindi pa malalaking ganyan. 28 yata, 29 years old ako, naggamitin ako ng ama. Tapos, di kinuha ko yon. Siguro mga 4 ng hapon yung binuksan ko. Bantayan muna. Alam mo, wala akong masabi kundi, napakabait mo talaga, ama. Napakahiwaga mo talaga, ama. Dahil lahat, natandaan ko yung mga sinabi ko roon sa mga Jehovah. Andoon lahat. Di binuksan ko uli yung gumising. Ganon din. Lahat ng mga sinabi kong yun, ako pag nagpapayag na ganito, naninigas yung ganito ko. Parang may nasanip sa akin, hindi ko maispantan, parang natigas yung ganyan ko. Tsaka nanginginig ako, nararamdaman ko, ginagamit lang ng ama salita ko, ang tinig ko. Pero yun patotoo lang sa akin talaga na tuwang-tuwa ako kay ama noon na, ama, napakabait mo talaga, napakahiwaga mo. Ganyan ako sa ama pag pinakita ko na. Lahat ng nasa gumising, kaya pala napatunga nga yung yung 3 Jehovah. Andoon lahat. Saan ang simbahan nyo? Tinanong niya na nila. Sabi sa akin, bago sila umalis, saan ba simbahan nyo? Pag labas nyo kako dyan, ganyan, makikita nyo kako, ang simbahan namin yung kulay asul. Ang paa sila. Matango lang silang ganoon. Sa pool noon, hindi na sila bumalik. Sabi ko, hindi nyo ako mahal dahil may sarili akong pananampalataya, pero tanggal ko yung pananampalataya nyo. Kahit mga ibang mga born Christian, yung mga pamangkin ko, born Christian yun eh. Andun sila sa Ate Helen kay Sister Mata. Tapos andito ko, ito lang, pagitan lang namin ni Bakod. Alam mo bang, nag-uusap kami ha? Nagsasalita sila na may hawak na Bible. Nag-uusap kami, dalawa. Ang mga sagot ko, wala silang masabi. Dahil sabi niya, oo nga, nasa Bible yan. Yun lang ha. Hawak nila Bible. Ako walang hawak. Pero yung mga sagot ko sa kanila, ng mga sinasabi nila, nasa Bible din. Alam nila, nabasa nila. Kaya nung sabi ko sarili ko, parang hindi ko nakilala sarili ko. Pero kilala ko ang ama. Sa kapakanan ng ama, pag natutunan niyo yung sinasabi ko sa inyo ngayon, masarap pero mahirap. Kasi noon, itong nangyari sa amin to, ilang araw na masakit ang ulo ko. Naalaala ko noon pag hindi ko matanggap yung mensahe ng ama, nasakit ang ulo ko talaga. Hanggat hindi ko nakukuha lahat yung mensahe. At saka halimbawa yung magaganap kang linggo, halimbawa linggo, di ba, Sabado pa lang, ng hapon ng gabi, minimensahihan ako ng ama kung ano ang bibigay na ebanghelyo. Hindi ko alam kung ano yung ebanghelyo, pero binibigay na sa akin ng ama. Kaya alam ko na kung ano yung sasalitain sa ebanghelyo. Ganoon si ama sa akin. Kasi talagang, sa totoo lang, talagang wala, alam ng ama kung gaano ako nagtiwala talaga sa kanya. Sobrang pagtitiwala ko sa ama. Kaya noong sabihin niya, maraming patuto sa akin, sabihin niya, kukunin niya na ang asawa ko sa pamamagitan ni Sister Marta. Kukunin na raw niya ang asawa ko. Sabi ko, ama, huwag naman po. Bigyan niyo na lang sila sa iba. Bigyan niyo na lang siya sa ibang babae. Huwag niyo na lang kunin sa akin. Yung salita kong yon, sinubok ako daw ng ama. Talagang natuto ng babae, asawa ko. Pero ano mo, tinanggap ko yon. Dahil nagsalita ako Kailangan panindigan ko yung salita kong yon. Ganon ako sa ama. Nung siguro nakita ng ama na nahihirapan din ako sa sitwasyon ganon, noon ang misa alas 6 ng hapon. Kaya noon nakakapagpakita pa ang ama. Kapag kinanta niya yung Rexy, papatay niya ang ilaw, nakikita mo talaga ang ama. Ako nakikita ko talaga. Ang tingin ko, ganito kong kataas, pero ang ama na ng palataya, ganyan lang. Halos hanggang baiwang ko lang.
Kapag may langkap kayo, gano'n ang mararamdaman nyo kung talagang ang ama ang lumalangkap. Malaking tao ang ama. Mm. Kaya walang makakapuntay sa kapangyarihan ng Diyos talaga. Kahit pagsikapan nila. Kahit papaulit-ulit na sinasabi nilang tinanggap ko na ang Panginoon. Kung talagang tinanggap mo Panginoon, bakit hindi mo magawa ang kanyang mga gawa? Yun lang masasabi mo. Bakit? Kung talagang tinanggap mo ang Diyos at ang Panginoon, bakit hindi mo magawa yung kanyang ginawa? Ang tunay na pagtanggap, gawin mo sa gawa. Ito, tinanggap ko na Diyos. Kaya ko na magpasa ng krus. O anong krus ang pinapapasan sa atin ng mga alalahanin sa buhay, problema sa anak, problema sa asawa. Kailangan ibigay natin sa ama niya. Tingnan na tayo, ako, ganoon ako. Ano man ang problema ko, hindi ko pinaalam sa mga anak ko, pero alam ng ama. Kaya ako lang nasasabi sa kanila yung pagtapos na yung pagsubok sa akin na alam niya na nakatupad na ako. Pero nagkakamali din ako. Marami din akong pagkakamali katulad ng hindi ko natutunang lumaban kahit akin nasa katwiran. Hindi pala dapat yung kailangan ipaglaban mo rin kung karapatan mo talagang panindigan ng isang bagay na ikay nasa katuwin at matuwid. Hindi ka rin pala dapat na magpakaamo. Kasi takot ako eh. Kaya ako nagkaganon, natatakot ako na ayoko nga tulad ng pangalan ng ama dahil lang sa akin.